So, ayan yung sabi ni Kabayan. Excited makapag-Turkey, kaya nagpa-terminate. So, meron akong isi-share sa inyo dahil na isang sitwasyon. What if kung kayong nasa sitwasyon ni Kabayan, ano ang gagawin nyo? So, ayan. Si Kabayan, first time niya mag-abroad, as in wala siyang experience, mangangatulong, kahit sa Pinas, baga white lies ba, kaya natanggap siya papuntang Hong Kong. So, ngayon day, around 4 months niya doon sa kanyang amo, may hindi magandang nangyari. Si Kabayan, takot sa lahat. Pero gusto niya mag-abroad. Ganon. So, ang nangyari day, nakatira sila ng amo niya sa parents ng amo niya. Kumbaga, kasama ni Kabayan yung mga parents ng amo niya. So, sila lang naiiwan ng father ng amo niyang babae. Pati yung alaga. So, ngayon, merong isang nangyari na napapansin ni Kabayan na sinasadya siyang dikitan or isagi ang harap ng matanda sa katawan niya. So ngayon, syempre sa uwa naman ay sinasabi naman sa atin na ganito ganyan, anong mga dapat gawin. So nag-report siya sa agency na hindi siya komportable kasi may gantong pangyayari. So ang advice ng agency kay Kabayan ay magsabi sa amo niyang babae kasi yun yung nakapirma sa kontrata. Pero ang sabi ni Kabayan, mabilis lang tong itanggi. Wala naman siyang proof. Sino papaniwalaan ng amo niyang babae? Siya o ang tatay? So ang sabi ni Kabayan sa agency, wag muna. So ngayon, kinabukasan, nasundan ulit day. So ngayon, alam ni Kabayan, nagagawa't gagawa pa rin ng paraan to, matandang to, na makadikit-dikit, makasagi-sagi. Pinilit ni Kabayan na mag-video ng patago. So ngayon, sinend ni Kabayan yung video sa agency at sinabihan ng agency ang employer ni Kabayan at yun, nag-usap sila. Ito si Kabayan dahil bago, takot kung ano man ang mangyari, hindi niya alam ang gagawin. Di ngayon, sinabihan ng agency ang among babae. Kinausap siya. So, while nag-uusap sila, kwento ni Kabayan yung kung ano ang nangyari that day. Siyempre, si Kabayan confident kasi alam niya sa sarili niya, hindi siya nagsisinungaling. Diba? Kung ano ginawa ng matanda sa kanya kasi may proof siya. So ngayon, ang ending, habang lahat detalyado, ginawa lahat ni Kabayan na ma-English, ma-translate sa English, in-action-action niya. Pero ang ending, ang sabi ng amo niyang babae, baka misunderstanding lang. So, doon na nilabas ni Kabayan ang proof niya. Sabi ni Kabayan, panoorin mo na lang. Kung ayaw mo maniwala sa akin, panoorin mo na lang. So, after mapanood ng among babae ni Kabayan, umiyak, ganito ganyan. Tapos, itong si Kabayan, nga. Ang sabi ni amo niya, don't go labor. Alam niyo ba kung anong pagkainti ni Kabayan? Don't go lego. Wala kang kaalam-alam, day. So ngayon, ang naging ending, ayaw siya i-terminate ng amo. Ang sabi ng amo niya, if you want to leave, you can leave. So ibig sabihin, kung gusto mong umalis, makakaalis ka. Kung hindi rin sila. Wala din silang gagawin. Kung hindi rin sila ang ayaw. So ngayon, inisip ni Kabayan na 4 months pa lang siya, day. 2 lang ang mapupuntahan niya, day. Uwi ng Pinas o makahanap ng amo. Pinagtimbang-timbang ni Kabayan, pero 80% uwi talaga ng Pinas, day. Una, walang alam sa Hong Kong. Pangalawa, oo, maraming amo. Ang tanong, i-hire ka ba? 4 months ka pa lang, first timer pa. At alam mo sa sarili mo
na wala kang experience sa Pinas. So, ano ang gagawin mo, day? Kasi ayaw ka rin i-terminate ng amo eh. Kung ikaw yung nasa sitwasyon ni kabayan, mag-i-stay ka ba o aalis?